ba batiin yung katabi nyo ng magandang umaga? Yan. Sasabihin ko sana, parang hindi kayo masaya, naalala ko yung umokay sa akin. Nasa labas yan, no? Yan, okay naman. Praise God, ano? Kamusta po ang buong linggo po nyo? Wala pang bagyo. In fact, alam nyo, nag-expect ako ng brownout today. Nabalita niyo ba yun? No, nung una ay 6 to 10. And then, naging 6 to 2. No? So, kaninang umaga, habang nasa bahay ko, biglang namatay yung sabi ko, ito na yun. 6 o'clock, so, kaya mo na. Okay lang yun. Expected naman. May nagkakakuryente. Sabi ko, praise God, nagkakakuryente. So, sino po masaya sa inyo nakikita niyo yung katabi niyo? Ayan. Praise God, praise God. So, ngayon po, mapapatuloy po tayo sa ating serye. No? Yan. Yung nakaraan kasi, tinanong ako ni Sister Apple, sabi niya, basta ang title ng, ng sermon mo, wala akong title. Nakalimutan ko maglagay ng title. So, okay, naglagay na ako ng title. So, yung ating pag-uusapan, money. Sabi niyo nga, money. Money. Yan. Nandun pa tayo sa serye ng ating series about money. So, money talks, reality, spirituality, and practicality. So, ito yung ating pag-uusapan ngayon. Ayan na. Nag-MDRR. M. O yan, basta. Sabay-sabay yan. Yun. So, patuloy po tayo, no? Yan, sige, settle muna tayo. Hayaan muna natin yung ating mga cellphone na tumulog dahil sa warning. Nung pong last month yata ang daw nagkakanda, mga 2 months ago, nasa Crown Royal po ako, at may naasikaso kami doon, may seminar. So happened po na nakasit-in po ako kay Chinkitan. Sino po ilan si Chinkitan? Sino di nakakilala? Sino nakakakilala? Yan. Okay. Si Chinkitan ay, kung bakit siya, actually alam niyo ba pastor si Chinkitan? Sino nakakala ng pastor si Chinkitan? Before, actually sa Victory siya, became the pastor of Victory Christian Fellowship, and then full-time na siya sa pagiging motivational speaker. No? Pero once in a while, nag-preach pa rin siya, nakikita ko siya. At nagkataon, last month, sa Crown Royal, nandun si Chinkitan. Sayang, medyo busy lang ako, hindi siya nakapagpa-picture sa akin. Biro lang ako. So nagkataon, nandun ako at nagka-conduct siya ng training about finances. No, about finances sa Crown Royal. At dahil nandun ako, alam niyo naman ako, si Zero ako at talagang nahilig ako sa tungkulin niya, umupo ako at nakinig. At nanghingi pa ng handouts. No, nanghingi pa, gano'n katindi, nanghingi pa ng handouts. No, so nag-participate po ako sa discussion at sa mga activity. At ang dami kong natutunan. In fact, hindi ko alam kung narinig yun yung tinatawag niyang chip method. Since ay nakarinig din ang chip method. Sa pag-handle daw po ng pera, meron siya tinatawag na chip method. Ano po yun? Ito yung mga verses ang naglagay. Pero, ang sabi niya, according sa kanya, para maintindihan natin kung paano tayo magkakaroon ng financial breakthrough, dapat maintindihan natin yung tinatawag na chip method. Sabi mo, chip method. Yan, chip method. Ano yung chip method? Pag sinabi natin chip method, yung C stands for creating money. Yung kakayanan mo sa paggawa ng pera. Hindi dahil mukha tayong pera, kundi dahil kailangan natin ng pera. Diniscuss na natin yan, hindi yan masama. Walang masama sa pera. Ang masama ay ang pag-ibig sa pera. Okay? Ulitin ko, hindi masama ang pera. Yung sinasabi na money is the root of all evil, it's not true. The love of money is the root of all evil. Kung galing kayo sa pera, nandito ako. Tutulungan ko kayo. So,
creating money. Sabi niya, importante na matutunan natin, paano nga ba talaga tayo, yung diniscuss ni Pastor, na walang madali sa pagyaman. Kinakailangan natin magtrabaho. 6 days you shall work, and on the 7th day, give it to the Lord. Pero yung 6 days, ipagkatrabaho natin yan. Sabi, ikaw, ubod ng tamad, konting halukit, konting una, konting ganyan, darating ang kahirapan sa'yo. So, kinakailangan natin matutunan, magpagal po tayo. Gusto mo umasenso, hindi darating yung asenso sa loob ng kwarto at katabi ng unan mo. Yung katabi mo. Praise God, hindi yan. Diba? So, creating money. Pangalawa, yung sinasabi niyang handling money. Paano mo pinapakagalagaan yung resources mo? Yung una, paano ka magtatrabaho, paano ka mag-gain ng income mo, ng pera. Pangalawa, paano mo i-handle yung resources mo. Alam nyo, sabi niya, natuwa ko sa activity, dapat maintindihan mo ano yung loopholes sa budget mo. Maintindihan yung loopholes, yung butas. Halimbawa, kumikita po kayo na kumikita, pero para naman walang natitira, dapat ma-identify mo ano yung butas. Kasi marami sa atin, hindi naman talaga nag-iisip na, ay, kulang, hayaan na, ganun talaga. Pero napag-isipan niyo na po ba, pumupuna po ba kayo at inintindi, bakit ba kulang? Ano ba yung malaking factors na bakit nauubos yung aking resources? Paano niyo i-handle? Paano natin i-handle? Sasama sa rin, paano natin i-handle yung ating finances na binibigay ng Lord? So, dapat maintindihan natin yan. At kahit anong dami na dumarating, pag hindi natin kaya ng i-handle yan, mawawala yan. Mawawala yan. Natatandaan niyo yung tumama sa loko? Na example na lang sa inyo, di ba? Tatandaan niyo pa? O may sakit na kayo? Ikaw-isya na po ba? Natatandaan niyo merong tao, Pilipino to yumaman, biglang tumama sa loko. Hindi ko matandaan, ako sure kung 3 months o 6 months, pulubin, mas mahirap pa kaysa sa dati. Kung di ako nagkakamali, nasa 60 million o 60 million plus. In just 3 months, ubos. At hindi lang naubos, may utang pa siya, negative pa. Mas mahirap pa kaysa sa dati. Bakit? Hindi natutunan i-handle yung pera. So, kinakailangan natin matutunan i-handle yung pera. Pangatlo, investing. So, sabi niya, hindi lang naman talaga pera-pera to na parang hindi kita ka dapat natutunan mo rin mag-invest. How to multiply. No, yung ating resources. And then yung keep protecting. Paano natin iniingatan yung ating pera? Marunong, alam niyo po ba yung si savings na tinatawag? Yung 70-20 principle, 70-20-10? Alam niyo ba yun? 70-20 principles, 70-20-10 principles. Sino sa'yo nakarinig din yan? Sino yung sa'yo walang idea sa sinasabi ko? So, ano yung 70-20-10? Ayon po, biblical to biblical. Na-share na to ni Pastor Gabi na nakaraan. Magkano dapat savings natin? Ilan? Ilang percent dapat ng savings? 20% of your income. Sana ako ng 20%. Noong panahon ni Pharaoh, nakakandaan panahon ni Joseph, na magkakaroon ng taggutom sa Egypt. Sabi niya, na nag-inip ako, magkakaroon ng taggutom. Anong gagawin natin? Sabi ni Joseph, itabi mo yung 1/5. 1/5 ng lahat ng tinatangkilik natin. For 7 years, para sa next 7 years, meron tayong pangkukunan. Ilan ang 1/5? Ilan yun? Sino mahina sa math? 1/5 is 20%. So doon nakuha. At ang automatic 10%, alam natin 10% sa kanino yun? Sa Lord. 10% tithes yun. So kaya, 20 savings, 10% sa Lord, ilan ang makikira? 7, yun ang panggastos. Yun ang paggastos. Ganun dapat. So dapat matutunan natin itong mga prinsipyo to. At hindi lang,
Pinagturo ko sa isang eskwelahan about money. Sa, alam niyo anong sa akin? Sabi ko, mamaya si-share ko, kasama rin pala sa outline yun. Sabi ko, kasanayan sa paggawa. Creating money. Di pa lang to, ha? Di pa narinig yung chief na ito yan. Kakayanan sa paggawa. Yung sa akin, tapos kaugalian sa paggasta. Parang ganyan din. Kahandaan sa pag-iipon. Tapos yung iba yung sa akin sa P. Ang sa akin, kasiyahan sa pagbibigay. Sa Lord. At sa kapwa. So, iba-iba lang ang presentation. In fact, hindi naman bago yung mga binisistan. Iba-ibang presentation lang. And yet, the principles is remain. The same principles coming from the Word of God. So, hindi siya bago. Ang dami ng libro, ang naisulat. Ay, gusto na ba? Hindi. Yan. Ay, dyan na lang inokontrol. Okay, dyan na lang. Touch na lang ako, touch screen to eh. Ang dami ng libro ang naisulat. Sino sila nakabasa ng librong Rich Dad, Poor Dad? Robert Kiyosaki. Yun, si Pastor Gabi. Wala na. Okay, ang ganda ng libro yan. Sino sa inyo nakabasa ng libro na ilang isiksik, liglig at umaakaw? Yun, si Pastor Gabi lang, siya kasama ko. Tingnan mo mga katabi mo, ano na yung nabasa mo? Hindi natin siya mo, ano na yung nabasa mo? Basa. Ano yun? Gusto nyo i-upgrade yung sarili, matuto kayong kalabutin yung inyong sarili. Learning. Pero ang matindi kong tanong, ito. Hindi sumabay. Yan! Ang tanong ko, sa dami ng naisulat, hindi ba nagtataka? Sa dami ng naisulat ng libro, sa dami ng pangangaral na narinig nyo, sa church, sa YouTube, kung saan-saan, bakit marami para sa atin naging-gaos? Tama? Bakit marami pa rin sa atin hirap sa buhay? Aminin nyo nila, hindi. Nag-iisip nga kayo ng pambayad mo sa kuryente. Tama ba? Sa dami ng ilang weeks na tayo. Sermon series, money. 4, 2 months? 3? Bakit meron pa rin sa atin medyo hirap? Ang dami na natin narinig sa sermon, ang dami natin napakinggan, may mga nabasa ng tayong libro, pero hirap pa rin tayo. Bakit? Bakit? Tanong niyo sa akin, bakit? Bakit? Yan, ganda ng tanong niyo. Siguro ang sagot, sasabihin natin, pastor, naririnig lang, hindi naman ina-apply tama. Ang problema ito. Ito ang babalik yung tanong. Bakit ang hirap i-apply? O di, hindi na nasasakyan yung logic ko? Sige, narinig natin ang ganda, yes. Basta ang ganda ng message. Kailangan ko yan para umasenso. Kailangan ko yan sa financial breakthrough. Pero bakit after mo marinig ang hirap i-apply? Nakaka-relate kayo sa sinasabi ko? Savings. Wow, ganda. 20% idealistic. 20% ibibigay natin. Itatabi natin ng 20%. 10% sa Lord. 70% na nagastosin natin. Oh! Hindi kaya. Savings 20% times ka. Nag-struggle ako eh. Naintindihan natin? Magkaroon tayo ng case study hindi. Tatlo muna yan. Tatlong dahilan. Ano na ito yung tatlong reason bakit mahirap i-apply yung mga naririnig natin. Number 1, economic consideration. Sabi nga, economic consideration. Yan. Dito ko na lang lalagay para tapos magkakapi ako. Ayan. Number 1 is economic consideration. Pag sinabi natin economic consideration, yung ekonomiya na yun.
Halimbawa, sabi natin, 70% lang ang gagastusin. 70% lang ang gagastusin natin. Eh, bakit hindi sapat? In fact, ito saan ba yun? Yan. Case study tayo. Ito consideration. Ito totoong pamilya to. Family of 5 members from Orion. 5. Tama yung 5 tayo. Pero hindi kami yan. Both parents are working. Pareho nagtatrabaho. Total income of 50,000 pesos. Malaki, maliit. Malaki. Malaki. Malahati nga lang yan ang naloo. Okay na eh. Hindi, paasam lang sa konti. Tatlong anak, isang senior high, studying DNHS. O, hindi na kami yan kasi yung senior high na wala pa kami senior high. One college studying at UP Baguio. One college studying at DPSU. 50,000 pesos. Tingnan natin yung breakdown. Yan. Totoo to ha? Nag-interview talaga ako. Totoo to. Totoong tao to. Totoong pamilya to. House rent. Tingnan natin 50,000 na. Sabi natin ang laki. 4,000 pesos. Electricity 3,500. Pesos lang ang bahay nila, isang kwarto lang yan. Walang bintana yung kwarto. Napakainit. Pagpasok mo pa lang, nasa impyerno ba ako? Sa init! Diyan niloloko ko siya eh. Bro, alam mo, pagka nagluto ka rito, bro, sabi ko ganyan, yung karne mo malambot ka agad. Hindi mo na kailangan ng pressure cooker. Pagpasok mo pa lang, libre soda na. Mainit talaga na nakapunta lang sa ganung bahay. Yung pagpasok nyo, salas, tapos may isang kwarto, tapos walang bintana. Kainit-init talaga. Bakit? 4,000 lang naman mura eh. Electricity, 3,500. Water, 400. Kaso kaya ibabayan, minimum mo 370. Minimum. So yun na yun. Tipid na yan. Internet, 1,400. Basta may mas, chinek ko sa internet ha, kahapon kaka-check ko lang, yun ang pinakamababa ngayon. Actually, 1,399. Mali lang siya nasabi sa akin, bawasan natin piso. Kids tuition, libre! Please God, libre. Public school kasi. Kids allowance, 10,350. Saan ako yung 10,350? 150 a day. Ang baon niya, 3 anak. Mas malaki yun na, ibig kayo, mag-lunch kayo, gusto nyo. Naintindihan nyo? 15,000 house rent, food, sa Baguio to. Yung upa niya, 6,000 sa dorm. Kaya may 15,000 additional. College yan. Kakain yan, sa kailangan, may sarili siyang pagkain, syempre. Kaya may 15,000. Groceries, food nila, dito naman sa Orion. Nasa around 50,000, that is 500 a day. Imagine mo 15,000, 500 a day lang yan. Nandiyan na yung bigas, nandiyan na yung pagkain, nandiyan na yung shampoo, nandiyan na lahat. Gasoline, kasi pumapasok yung asawa niya, 2,000 a month, times 5,000, total magkano? Kaya hindi. Malaki hindi, malaki. Sasabihin natin, magtipid. Saan pa magtitipid? O 4,000. Gusto mo kumira ka sa bundok, meron 1,000. Electricity. Sige, babaan natin. Eh, kaso trabaho na nga online. Water. Wala ka na magagawa dyan. Water, ganyan talaga. Internet. Yan na yan eh. Trabaho niya. Lahat yung mga walang kids allowance. Ano, paglalakarin natin? Sabihin, naintindihan natin. Economic consideration. Kaya parang ang hirap i-apply. Pangalawa, hindi sumunod. Touchscreen. Touchscreen. Ayan! Pangalawa, pagpakibasa na po,
Tinatama ako ng asawa ko, kulang ng S. Kaya mo na. I-check nyo na, itama nyo na sa utak nyo. Typo error. Psychological consideration. Mahirap kasi ito halimbawa, cellphone na lang. Cellphone. Sa batang high school, hindi naman kailangan mag-cellphone. Nung ako nga, wala nga akong cellphone. Nagtatrabaho na nga ako, wala pa ako cellphone. Kami ni Pastor Gabi. Nakatanda ko si Pastor Gabi. Nung maging nagpapastor na kami, ang cellphone niyan, safeguard. Minsan nga, nung maliligo na ako, nilolo ko, Pastor, dala mo ba yung cellphone mo? Naubusan ako ng sabon. Mayabang ako kasi ang cellphone ko ng 30 putin. Sila Alcatel. Si Manex yata, Triumph. Sino pa may Triumph? Si Manex. Ay, hindi, Ericsson yung kay Manex. Ericsson. Tapos, Triumph kila Mami. Ako yung pinakasikat, ako yung pinakamaganda cellphone. Noon pa man. 32 tayo ako noon. May backlight pa. Hindi makarelate yung mga bata. Nakakaintindi dito yung may mga kakaidarang may backlight. Cellphone, sasabihin natin ngayon sa anak natin, hindi mo kailangan mag-cellphone. Pwede naman. Totoo naman. Pero lahat ng kaklase na may cellphone. Yun ang realidad. At ang mag-project nasa group chat na, nasa messenger na, ngayon sasabihin mo, anak, hindi mo kailangan. Pwede naman. Pero amin na idudulot ng emotional and psychological sa anak mo. Hello? Baka nakaka-develop niya ng inferiority complex. Baka nakaka-develop niya ng parang left out siya. Baka ang nangyayari sa kanya, parang yung confidence niya na nawawala sa mundo. Kasi hindi siya makasabay. Kasi masyado tayo nagtitipid. Hello? Parang wala ako. Nakaka-relate po kayo? Emotional and psychological consideration. Pangatlo. Kaya ang hirap i-apply. Practical consideration. Practical consideration. Ano yung practical consideration? Sabi natin kanina, pagtipid. Parang i-apply natin 70-20-10. Kasi yun ang tama eh. I-apply natin 70-20-10. Sino pumapasok sa balanga? Tas kamay. Nag-aaral sa balanga. Kayo sa murong? Yung iba, magtipid kayo. Ano oras pasok mo? Ano pangalan mo? Anong anak? Ha? Kyle. Anong oras ang pasok mo? Ha? Okay. Kunyari Lunes, anong oras pasok mo? Hapon. Pumasok ka na maaga. Maglakad ka. Yung asawa ko, sabi ko sa kanya, Mami, gumising ka na lang alas 4. Kaya lang, pagdating naman doon, baka naman pagod na. Naintindihan natin? Baka naman pagdating doon, wala nang sigla. Kasi napagod na. Tanong, di pastor, tama kami, di na kami mag-iipon. Pastor, tama kami, di na pala kami, hindi talaga kaya. Tama yung mga sinasabi mo. Ito ang matindi dyan. Next slide. Biblical principles are not optional. It is a must. Uulitin ko. Yung sinasabi natin kanina, economic consideration, emotional and psychological consideration, practical consideration, these are considerations. Yes, it should be considered. Pero hindi siya excuse para hindi tayo mag-ipon, para hindi tayo masenso, para hindi natin maabot yung biblical principles na sinasabi ng Biblia. Amen? Amen. Kinakailangan pa rin natin i-apply. Sabi mo sa
yugi mo nga, kailangan siyang i-apply. Baka akala nyo, porque kulang. Talagang basta kulang, hindi na ako magta-tights. Kasi kulang talaga. Basta kulang, hindi na ako mag-iipon. Kulang talaga. Hindi po yan pwede. When we say biblical principles, it is a must. Sabi niyo nga, it is a must. Hindi po pwede yung kulang, hindi ka na magsasave. Kulang, hindi ka na magta-tights. Walang excuse. Parang binabi mo yung sinabi mo kanina. Yes. So, ang tanong, ito. Paano ba natin madaling ma-i-apply yung mga natututunan natin? Paano ba natin madaling ma-apply yung 70-20-10? Paano ba natin ma-i-apply yung chip method? Paano ba natin madali siyang ma-i-apply? O ngayong umaga, pag-uusapan natin yan. 3 dahilan paano natin madaling ma-i-apply. Paano magiging madali sa atin ang paglagong pinansyal? Sige, pray muna tayo. Lord, we thank you, Lord God, sa umagang ito. Dalangin po namin, samahan mo po kami sa lahat po ng aming mapapag-usapan, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, ikaw gumising sa amin. Let your anointing be upon me, O Lord. Let your word, O Lord God, ay magrema po sa amin. Buksan mo po kami puso at pandinig, marinig po namin ang tinig at magawa po namin ang iyong kalooban para po sa iyong kaluwalhatian. Salamat po at ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, 3 bagay yung ating pag-uusapan. Yan. Sige po. Yan. Dito, ito yung text natin. Ano? The plans of the diligent lead surely to abundance, but everyone is hasty comes only to poverty. Yan. So, ito po yung ating pag-uusapan. Ano? Sermon outline natin, 3 principles from Proverbs 21:5. Una, you need to have faith in God and redefine logic. Okay? Kinokorek ako. Pangalawa, ang galing yung D. Redefine lang. Walang D. Yan. Okay lang yan. You need to have more discipline. You need to have more discipline and less inspiration. You need to understand financial breakthrough is a process, not just an event. Okay? So, puntahan natin yung una. Puntahan natin yung una. You need to have faith in God and redefine logic. Balikan na natin yung ano natin kanina. Yan. Dito sa kanina, alam niyo may 2 uri ng expenses, tama ba? Anong tawag doon? Nakakalimutan ko. Sinerge ko na eh. Pinag-aralan namin doon sa insurance eh. Yung isa, nasa discretionary, no? Nasa kaya mong baguhin. Nakaka-relate po kayo? Yung bang kaya mong, yung isa wala kang, halimbawa, house rent, ibaba mo, wala kang magagawa dyan, yan ang upa. Naintindihan natin, yung electricity, yan kaya mong ibaba yan, kasi depende sa konsumo eh. So yun, may 2 bagay. Ngayon, ang gusto natin logic. No, ang isang logic, para maintindihan natin, ang isang magandang logic, sabi, the plans of the diligent, the plans of the diligent comes to abundance. So pag magpaplano ka, ano ang tatanggalin mo dyan? Bala yan. Anong tatanggalin mo? Siyempre yung mga, hindi mo yung pwedeng galawin. Tama? Yung house rent, hindi mo magagalaw yan. Talagang, aalis ka ng bakit mo. Bakit pwede mong ibaba? Pero mukhang malapit na sumagad. Kids tuition, kids allowance, pwede mong ibaba konti. Groceries, pwede konti. Pero, gasoline, ano na yan eh, halos ganyan eh. Usually, yan ang tinatanggal natin dyan. Ha? Eh,
Very good, salamat. Kasi ito yung tingin natin, hindi talaga kaya. Ang logic, nagsasabi sa atin, tapos. Therefore, kinakailangan magtanggal, tipirin, at ang titipirin natin, yung pwedeng galawin. So malamang, magagalin natin yan, yung tights, tipi dito, tipi dito, tipi dito. Yun ang sinasabi ng logic. Yun ang sinasabi ng logic. Pero alam niyo ba, kinakailangan, unahin mo yung Lord. Bakit? Ito yung sinasabi ko. Faith, merong battle between faith and logic. Na magtitiwala ba ako? Mag-iipon ba ako? Magsesave ba ako? Ibibigay ko ba yung rights ko? Pero kulang. Hindi sinasabi ng logic. Ang faith mo naman, sige, gawin natin na sa Lord, mahal ko ang Lord. Naintindihan niyo ako? Nag-struggle kayo dyan. Di ba yung totoong mahal na mahal mo yung Lord? Gusto mong ibigay talaga yung best para sa Lord, pero sasabihin mo, ang sinasabi ng utak mo, kulang talaga Lord, mahal kita, pero hindi ka talaga magawa. Nagkakaroon ng battle between faith and logic. Ito ang sasabihin ko sa inyo. The true faith is logical, and the deepest form of logic is having faith in God. Ulitin ko. True faith is logical. Ang totoong pananampalataya, hindi siya suntok sa buwan. Hindi siya bahala na. Ang totoong faith, logical siya. So, totoo ba yun? Yes, totoo yun. Pakita ko sa inyo. Tahan natin. Ito yung text ko natin. Papakita ko sa inyo. The plans of the diligent lead to profit. As surely as haste leads to poverty, kinakailangan mo magplano. Dahil kulang, tatanggalan mo. Pero bakit? Ano yung pagpaplano natin? Verse 1. Hermeneutics. Apply natin. In the Lord's hands, the king's heart is stream of water. Sa kamay daw ng Diyos, ang puso ng hari ay parang tubig. Na kaya niyang ano yung direction? I-redirect kung saan niya gusto na nag-please kanino? Kanino? Sa Lord. Yung hari daw ng makapangyarihan, yung puso, yung favor ng hari, kayang i-redirect ng Lord kung kanino siya natutuwa. Kaya pag a person may think their own ways are right, but the Lord weighs the heart. Tingnan mo ha, katapatan mo na sa Lord. To do what is right and just is more acceptable to the Lord than sacrifice. Holy eyes are proud and the upload filled, and the wicked producing the plans. Hindi ba tayo maalis doon? Ang angkla niya, ang plano mo. Tiwala sa Lord. Kasi ang logic nagsasabi, di ba ganito, pag sinasabi ko ang logic mo kulang, bigyan ko halimbawa. Pero hindi ganito. Favorite ko eh. Ay, yan, papa ko, sige, upuan na, ikaw sa cheese. Nandiyo pala. Sino nakabalita sa inyo ng scandal ng cheese Escudero? May nabata kayo? Hindi ko nga alam, magkasama kami, hindi naman nakakwento sa akin. Hindi mo. Hindi kayo tumatawa. Bakit? Ang prinsipyo namin dyan, di pastor namin doon, na nasa Bible school kami, joke mo, tawanan mo para matawa sila. Sabi niya, COMELEC to decide 30 million donation Escudero via its omnibus election go. May scandal si Cheese. Ano yun? Tumanggap siya ng donasyon ng kampanya na nagkakahalaga na 30 million. Ano? Bakit kaya binigay yan kay Cheese? Laki niya na? Bakit? Bakit? Kayo sa mga, bakit binigyan kay Cheese? Parang hindi niyo ako masagot. Siyempre may kapalit. Ano naman kasimple yun eh.
tabang din ako sa'yo. Di ba pag gagawin sa yung mga sip-sip? Yung mga, halimbawa, sa boss niya. Boss, regaluhan mo yung ano, boss ko. Kung ano-anong bigay mo. O yung mga estudyante, yung teacher. In return, tataasan ka ng grade, tataasan ka ng posisyon. Ibigay sa yung favor, di ba? Parang hindi mo ako masakit. Kinakabahan ako. Parang hindi makarelate sa trabaho kasi mga negosyante kayo. Yun tayo, di ba? Sige, gawin natin in the context of business. May ipapa-approve ka, may inaayo ka ngayon na produkto. Yan, nagkakaintindihan na tayo. Halimbawa, si Brother Ace, pupunta siya sa Elizabeth, may iaalok siya. Mag-aalok siya, halimbawa, ng baterya. Basta yun! Nari, Miss Elizabeth, gusto ko po sanang iaalok ko sa ito. Pwede niyo bang itinda yun? Ay, hindi basta ganun yun. Ano gagawin niya? Makikipaglapit muna siya. Di ba? Establish niya muna yung relasyon niya. Pag nawin niya ng favor, automatic na yun. Automatic na yun. Pag nawin mo ng favor, automatic na yun. Ganun din naman sa Lord. Pag nawin mo yung favor ng Lord, sinasabi ng Lord, hindi kita papabayaan. Totoo yun. Kaya dapat mong iwi ng favor ng Lord. Yung logic natin, logic kasi natin, pag sa tao, selective tayo na yung logic natin selective. Tingnan nyo pag sa tao, hindi tayo gumastos. Di ba, wala ka ng kapera-pera. Ang pera mo na lang 5,000. Tapos meron dyan, naghahanap ng trabaho. Pero pera, 5,000 na lang pera mo. Tapos mag-apply ka ng trabaho. Ano yung makakanggap yan? Sir, libre kita. 5,000 na lang pera mo, pero bili mo i-gasto sa kanya. Sir, libre kita. Pakainin kita sa Jollibee. 3 order. Mix and match. Naintindihan natin? Willing kang i-spend yung kaunti mo kasi pag nawin mo yung favor niya, alam mo, i-bless ka niya. Bakit sa Lord hindi natin mawin ang favor niya? Bakit yung konti, yung nasa sa atin na siya, hindi naman magbigay, Lord, hindi kaya. Kasi ubus na. Bakit hindi same logic yung i-apply natin? Naintindihan natin, same logic, Lord, kulang. I-bless kita lalo para balikan mo ako ng blessing. Hello? Parang naiwan kayo sa ano? Sa tao, logical. Yes, we spend money to people para mawin ang favor at tuwang-tuwa tayo pag gawin natin ang favor niya. Bakit pagdating sa Diyos, hindi natin mayot na same logic? Bakit pagdating sa Diyos, kulang? Di ba ito logical? Yung logic dito, wala ka ng pera eh. Ibibigay mo pa. Para i-bless ka niya. Bakit pagdating sa Diyos, hindi mo kaya ibigay unahin ng Lord? Di ba logical yun? Hello? Di ba same principles lang ang ina-apply ko? Kaya ang true faith is logical. Ang totoong pananampalataya, nakabase siya sa kakayanan ng Diyos. Next slide. Namutuloy na ako. It is based on God's love. Nakadepende siya sa pag-ibig ng Diyos. Na alam mo yung katangian ng Diyos, kapag mahal siya, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Yun ang Diyos eh. Kapag mahal. Romans 8:32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us, how will He not also, along with Him, graciously give us all things. Yung anak ko na binigay niya. Imagine mo, yung kaisa-isa na yung pinakamamahal na anak, binigay niya para sa'yo, tingin mo ba kuryente hindi niya bibigay? Yung mahal na Lord, tingin mo yung makakailangan mo, hindi niya kayang ibigay? Tingin mo yung problema mo malaki, pang hospital or whatever, hindi niya kayang ibigay? Kaya. Yung logic natin, bigay natin sa pananampalataya, sabi ng pananampalataya natin na ang Diyos makamahal. Kaya hindi natin yung favor. Pangalawa,
Hindi lang based sa pag-ibig ng Diyos, based sa kapangyarihan ng Diyos. Based on His ability. O, halimbawa ako, yung may anak ako, kahit mahal na mahal ko yan, pero may limitasyon ako. Halimbawa, yung panganay ko, ilan taon ka na? Panganay ko, 14. O pagdating mo ng 18, bigyan kita ng ano ha? Pajero! Kahit gusto kong ibigay sa kanya, hindi ko kaya. Yung kakayanan ko. Naintindihan natin? Pero yung Diyos, kaya niya. Kaya niya. Bigyan ko pa isang halimbawa. Kunyari may problema. Kailangan niyo ng 100,000. Kailangan niyo ng 100,000. Basta sino yung pinakamayaman sa mundo kung dinidiscuss mo dati? Si Elon Musk. Si Elon Musk. Bigla nakakatabi mo sa jeep. Si Elon Musk. Yan, gusto niya lang. Kasi sabi niya, may problema ako. Sabi ni Elon Musk, ayun lang ba problema mo, 100,000? Punta ka sa opisina ko, bibigyan kita ng 1 million. Punta bukas, bibigyan ka, tutuwa ka hindi. Solve ka problema mo hindi. Masaya ka na hindi. Ha? Masaya. Wala ko yung pera. Bukas kayo bibigay, pero masaya ka na. Masaya na ako kayo? Kasi sinabi ni Elon Musk, bakit pagdating sa Diyos? Sinabi na ka ng Diyos eh. Naintindihan yung pinupunto ko. Yung logic natin selective. Nung ulit-ulit ko pagdating sa tao, yes, ito yung logic. Bakit pagdating sa Diyos, hindi pwede? Nangako na nga yung Diyos sa atin. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya mababayaan. Just do your part. Lord, unahin kita, bigay ko yung 10% sa'yo. Kulang, bigay ko. Lord, gawin ko yung part ko. Gusto ko mag-save kasi tinuturuan mo ako mag-save. Okay, kulang. Lord, mahal mo ako, hindi mo ako papabayaan. Lord, may kakayanan ka, Panginoon, para pagpalain lang sa kakulangan ko. At ang huli-hulihan, Panginoon, alam mo yung ginagawa mo, you are omniscient. Hindi man ibigay ng Diyos sa oras na yon. Yun ang pinakamabuti. Pastor, nagtiwala ako sa Lord eh. Binigay mo yung 10%. Nag-save ako, kaya yung sinasabi mo, naputulang ako ng kuryente. Pwede mangyari yan. Ibig ba sabihin na nagpabayaan ang Diyos? Hindi. Alam ng Diyos ang ginagawa niya. Basta sabi mo, ang Lord hindi kanya iiwan. Yes, hindi kanya iiwan. Maaaring hindi yun na-expect mo resulta, pero yun ang pinakabuti sa'yo. Ikaw ka, halimbawa, may liga kong natin ang training. In fact, yung IBC, overflow na wala sa overflow na Ibay ko sana kami nila sa galing ng IBC. Nagbabayad ako para lumaki ng mga seminars, para matuto. Bumibili ako ng mga libro para matuto. Ito, tinuturo ako ng Lord, libre. Kaya naputulak kayo ng kuryente kasi gusto ko. Patuto ka tumawag sa akin. Kaya naman yan, pero may tinuturo ako sa'yo. Pero tindiyakin ko sa'yo, kahit wala kang kuryente, iingatan kita. Kahit tumagang ka dyan, hindi kita iwanan. Naintindihan natin? Maaring yung logic natin parang mali, hindi kaya. Sinunod ko na. Pero magtiwala ka sa Diyos. Alam din ginagawa niya. His ways is not our ways and His thought is not our thought. Ito lang tayo. Dumi ka lang sa kuko kung ipupun para sa karunungan ng Diyos. Kaya pagtiwalaan ako ng Diyos. Yes. Intindihan po natin. Yung logic natin, i-redefine natin. Pag nawin mo yung favor ng Lord, yun ang matinding blessing. Amen? Amen. Pangalawa. Yan. You need to have more discipline and less inspiration.
more discipline, and less inspiration. Next slide. Saan ko lang po. Okay naman, ano? Kapunta ako sa iba. Yan. Lahat ng decision natin, yan, every man's decision is motivated either by emotion or logic. Tama ba? Yes. Lahat ng decision natin, ang nagtulak dyan, either damdamin or pagpapasya. Pinag-isipan mo. Minsan may mga decision natin, hindi natin pinag-isipan eh. Diba? Kasi naramdaman. May mga ginagawa tayo, pinag-isipan naman natin, no? Kaya tayo nag-sum up doon, pinag-aralan natin, kaya tayo nag-sum up doon sa ganung desisyon. No? And same with financial decision. Ang nagtutulak sa atin ay emotions or logic. Ano? Ano ba yan? Ano yan? Next slide mo. Yan. Tingnan mo dito The plans of the diligent leads surely. Balik ko doon. May na-means doon eh. Ayan. Isa pa. Yan. Sabi ko yan. The plans of the diligent lead surely to abundance, but everyone's haste becomes only to poverty. Pag diniban ko, may dalawang uri ng tao. Okay? May dalawang uri ng tao. May dalawang uri ng mahati mo siya. Una, ito, ang ginagawa niya, based on logic or discipline. Ito naman, based on emotion, mali ako, hindi logic, hindi logic at emotion to. Inspiration. Okay? Inspiration. Ang sabi natin, we need to have more discipline and less inspiration. Bakit? Marami sa atin, ang gusto natin nararamdaman. Yung magdidesisyon tayo, excited tayo at first, kasi driven tayo by emotion. Ang problema, ang emotion kamel mo yan. Nandiyan ba yun? Paki-flash mo nga. Yan. Next slide pa. Wala pala dyan. Sorry. Ang emotion kamel mo yan. Nararamdaman mo ngayon, bukas hindi. Ngayon masaya ka, mamaya malungkot ka. Ganyan ang emotion mo. Kaya sa financial natin, financial breakthrough natin, kung gusto mo magkaroon ng breakthrough, ang kinakailangan mo, habits, discipline, rather than inspiration. Kaya hindi makapagsimula yung marami kasi naghihintay ng inspiration. Pag nawala yung inspiration, hinto. Pag nawala na yung nararamdaman, hinto. Pero pag may nararamdaman, ang bilis. Hindi pinag-iisipan tuloy-tuloy. Kinakailangan natin matuto. Kinakailangan natin more on discipline and less emotion and inspiration. Napanood, alam niyo ano? Sino nakapanood ng Barcelona? Si Catherine at si Daniel. Meron ba? Mga bataan. Napanood nyo? Di ba may simbahan doon yung pamilya, La Sagrada Familia. Well known yun. Nung nasa Spain kami, sa picture. Sa Barcelona. Ang finish yun, hindi na, alam niyo ba yun? Hindi yun tapos. Sinesearch ko kagabi ang istorya niya, iba sa kwento ni Daniel sa movie. Sa kwento kasi ni Daniel sa movie, sabi niya, pinanood ko pa yung version na yun kagabi eh. Sa kwento ni Daniel sa movie, na hindi naman totoo sa totoong buhay, kasi sinearch ko sa ano talaga bakit hindi natapos. Sa kwento ni Daniel sa movie, namatay yung babae, yung inspiration. Hindi niya naman tuloy. Alam yun? Hindi naman pala totoo, namatay pala yung architect na busa ng budget. Hindi totoo kwento. Pero ang point ko, sinasabi ko sa inyo, maraming tao nakabase sa damdamin. Sa pag-iipon, ipon tayo. Sige, gawin natin to. Tapos pagka hindi na nararamdaman,
lipunan na araw na. Alam niyo yun? Sa simula, ang husay, pagka nawala na yung nararamdaman, tumpo na. Ang sinasabi natin, kung gusto natin talaga ng financial breakthrough, discipline. Huwag mo tindihin mo yung nararamdaman mo, consistent ka lang. Nararamdaman mo man o hindi, gawin mo. Alam niyo yung definition ng discipline? Maganda na definition ni John Maxwell dyan. Sabi ni John Maxwell, ang definition of discipline is doing the things that you don't want to do so you can do the things that you really want to do. Ganda, no? Gawin mo yung mga bagay na ayaw mong gawin para magawa mo yung totoong bagay na gusto mong gawin. That's discipline. At ito ang kailangan natin. Sa financial breakthrough, hindi mo kailangan maramdaman. Gawin mo lang tama, consistently. Consistently, gawin mo lang. Ang problema, marami sa atin kasi naka-base tayo sa nararamdaman. That's like, sabi niya yan, ano yung discipline na kailangan natin? Discipline of hard work. Pag tinatamad ka ba, hindi na papasok. Hello? Simple muna. Kahit tinatamad ka, papasok ka. Pagkatrabaho ka, that is discipline. And same with savings. Sa lahat ay na-apply ko, ha? Nararamdaman mo man o hindi, gawin mo. Nararamdaman mo ba hindi, bigay mo sa Lord. Minsan, ay, bless ako ng Lord. Ang sayo mong ibigay. Tapos ako sa susunod, ayaw mo nang ibigay. Kasi hindi mo nararamdaman. Consistently, gawin mo lang. Discipline, hard work. Pangalawa, discipline spending. Alam niyo, delayed gratification. Narinig niyo na yun? Delayed gratification. Yung bang i-delay mo yung kasiyahan mo para mas ma-enjoy mo isang bagay. Delayed gratification. Huwag ka muna masyado mag-celebrate. Okay lang yun. Kung talagang kailangan, konti-konti. Pero huwag naman talagang i-delay mo. Discipline spending. Burahin mo muna si Lazada, si Shopee. Baka naman, ambassador ka na ng Shopee at ng Lazada. May namimiti kasi narinig ko isang araw eh. Kilala niyo ba yung ambassador ng Lazada at ng Shopee? Kilala niyo? Tayo mga branches. Narinig ko lang yun eh. Kung kinakailangan, hindi mo makontrol yung add to cart. Delete mo muna. Delete mo muna. Nung nasa Qatar ako, si Francisco, ang speaker, sabi niya, i-cut mo muna yung credit card nyo. Literal. Guntingin ako, hindi mo kaya. Discipline spending. Next. Discipline in saving. Consider this, by wisely, it has no commander, no overseer or ruler, yet it stored its provision in summer and gathered its food at harvest. Inam na yung langgam. Mag-discipline ka sa pag-ipon. Hindi yung nakakatawa, nasa insurance kasi ito. Pag may namatay, uy, kuha tayo. Tapos nung medyo nawawala na, yung medyo laylo na, okay na yun. Discipline. Discipline. Gawin mo muna siya kahit di mo nararamdaman. Basta pinag-isipan mo, tama, gawin mo. Mag-ipo ka. Next. Discipline in giving. Mabalik ako dito. Honor the Lord with your wealth and with your best part and everything you produce. Unahin. Alam mo yung honor the Lord with your wealth and first fruit. Dito blessing, sa iba first fruit. Kasi una dapat siya talagang priority. Alam niyo ba ito Ang tithes, hindi siya issue ng pera. Hindi siya issue ng pera. Issue siya ng puso.
issue siya ng puso. Bakit ka mo? Kasi, pag binigay mo yung tithes mo, di ba ang kalaban ng Lord lagi sa atin pera? Tama? No one can serve two masters. Di ba? Akabuyan niya isa, you cannot serve both God and money. Lagi ang kalaban ng saboy natin, pera. Pag binigay mo yung tithes mo sa Lord, kahit parang tingin mo kulang, ang sinasabi mo, Lord, you are more than important. More important. Kaysa sa mga kailangan. Yun ang pinapakita nun, priority. Ano priority mo? Tatlo ilang pag ginawa mo yan, pagpapalayan ng Lord. Pag-discipline. Hindi lang sa Lord. Maging sabi ng Proverbs 10:7, whoever is generous to the poor lends to the Lord, and He will repay from His deed. Tulong-tulong din. At alam mo, matulungin po kayo, praise God. Marami sa inyo matulungin talaga. Pero alam niyo ba, kapag tumulong ka, pinapakala ka ng Diyos. Alam niyo, ito wala sa inyo nasa Dubai ako. Mga 2 years ago yun. Nag-Dubai ako eh. Nag-try ulit ako last year lang ba yun? Last year pa yun. Nasa Dubai. Nung nasa Qatar pa ako, may bigyan ko bless. Hindi sa inaano pa. Pagka meron lang din, talagang pinapakita ko sa kanila kasi tinuturo ako sila na pag meron, share the blessing. Minsan may nakasama, kailangan tulong, talagang tumutulong kami. In fact, nung pandemic, nung nakaraan, ito, sige na rin, pandemic yun, 2019 yata yun, magla-lockdown. Padala ko ng pera sa isang pastor. Sabi ko, so, kayo nang bahala niya, pamilya sa mga pastor. Kasi alam ko walang fellowship. So, mga ganun. Fast forward tayo last year, backward, last year, nag-Dubai ako, and limited talaga yung budget ko. Wala talaga, nagdahan ako ng trabaho doon sa Dubai. Lalakad ako sa initan ng Dubai, summer. Alam niyo naman sa Dubai, Middle East, piso na lang bayad ng biyerno na. Sa init. Hindi. Sino anak ng Middle East? Yan. Di ba? Nagsi-60 doon. Grabe, pwede magluto na ito sa labas ng bahay. Literal ha? 60. Ganun kainit doon. Nakakapasok. Pag hinahawak mo yung kotse mo, mapapasok ka. Pag umupo sa kotse mo, pag leather, mapapasok ka. Ganun talaga doon. Di ba? Kusina, kwarto, pati CR, may aircon. Saka ka pa. O ganun kainit doon. Yan na. Limited ang budget ni Lolo mo. So naglalakad naman sa kainitan. Walang pangkain mo yun. Sabi, Lord, kayo lang bahala. Nag-apply ako. Tapos, nagtatanong ako, medyo nagugutom na ako. Kahit nagugutom ako pala ako, pero social pa rin ako. Pinuntahan ko yung magandang restaurant, syempre. So, ang purpose ko talaga, pag-apply. Ay wala, ganyan. Tapos, Pilipino. Bago ka din tulog sa Dubai, sabi ko kumain ka na ba? Hindi ka Pilit sa bahay na lang. Wait, 4 o'clock na, hindi ka pa kumakain. Hindi ka na mag-lunch sa limited na ang budget ko sa bahay na lang. Niluto na ko. Hindi, nasagot ko na. Restaurant na mamahalin na. Hello? Hindi naman hotel. Kumbaga parang Fridays. Parang ganon. Libre. Dinig mo? Hindi pa yun. Ang dami kong kwento. Nasa Dubai Mall naman ako. Para social, Dubai Mall, no? Kaya nag-apply na nila. Tapos, meron ako nakakasabay. Pilipina rin. Kwento siya. Bago lang din ako. Ay, pares tayo bago lang din si amo ko. DH siya, DH. Yung amo ko, sabi niya, lumipat dito from ibang bansa. Basta from ibang bansa. O, hindi, foreigner yung amo niya. Brito niya, o whatever. Sinama siya, syempre. Kasi siya yung kasambahay. Ngayon, naglilipat pa. Pinagano muna ako, pinagdilibaliw. Basta nasa mall din yung amo niya, nasa picture or whatever. Pag-ikot-ikot daw muna siya. Sabi ko, ang palad mo naman. Gusto ko lang sabihin, swerte mo naman, pero ang palad mo naman. Di gano'n, oo, laki na sweldo ko, pero nung nakaraan, nag-vaccine yung amo niya, kasama daw siya.
Ang galing naman, ang bigay. Ano yan? Sabi niya, kumain ka na ba? Hindi, no. Parang nasa food court kami. Mga 40 real siya tayo, 40 dirhams. 800 o 600 pesos. Wala lang naman. Pero, laking bagay nun. Tapos, sabi niya, ako na magbabayad. Yan, bang ano? Kung magbabayad, ako na magbabayad. Tapos, ikaw magbayad ka. Alam mo nga. Hindi siya nagbayad. Kasi ito, paano nagbayad siya? May sukli. Nakatingin ako. Tuwan na lang sa inyo. Joke lang. Siyempre, hindi ko mapakala. Hindi yun na, ano? Pagkakapi ka muna. Ito na. Nung ano na, biniyaran niya na, no? Ako sabi niya, kabayad sa iyo ng sukles. Hindi. Siyempre, hindi. Sabi niya, pera ko. Hindi, nasa yun na nga. Sabi niya, mamaya, bibigyan na naman ako ni Madam. Hello? Chini mo, may kwento pa ulit sa Dubai pa rin. Sa taxi! Naglalakad ako sa taxi. Mahal na taxi dun eh. Yung mga 40, mga gano'n, mga 30, gano'n. Nag-apply nga ako. Naglalakad ako. Isa kaintan nga. May kabayan sumakay. Kabayan saan ka pa sa'yo? Nag-apply ako, nag-ikot-ikot. Eh doon marami. Doon ka mag-apply sa ano. Hindi ka sumakay ka na. Ako na magbabayad. Siyempre, taxi yun. Yung metro naman yun. Alam niyo ko, kinukwento ko to sa inyo. Bakit? Marunong siya magtanim. Hello? Sa maraming ulit, nagtanim din naman ako. Kaya nung panahon na nangangailangan ako, umaali ako. Huwag mong isipin na parang blessing ng Lord yun. Nakandaan yung ano, yung pinakita ko sa inyo nakarami ng picture pa, na ang dami-dami. Blessing ng Lord yun. Pag marunong kang tumulong, sabi niya, what you sow is what? Kaya tumulong din tayo. Yung mga ginagawa natin, babalik sa atin yan. Nararamdaman man o hindi. Kaya yung pag ano, gawin nyo. In fact, meron niya kakilala, hindi lang namin. Galing ng budgeting niya. Sa budgeting niya, nakahimalay na, ito tithes, ito savings, ito meron siyang budget pang tulong. Hello? Naglakla siya ng budget at pang tulong. Tapos ito yung panggala lang nila. Ito yung panggastos nila. Ito hindi ito pagka may gusto nila kumain sa labas. Ito lang yung budget nila. Ito, pag may nangangailangan ng tulong, dito siya kumukuha. Iba pa yung savings siya. Tapos pag nawala na to, di wala siya. Kasi lagi nilang nilalagyan. Pero alam niya lang yung budget para hindi na rin kumukuha sa ano. Ang point ko, sinadya niya maglaki ng budget para tulong. Yung budget iba natin. Kasi pag di mo sinadya, dalawa lang yan. Either wala ka na itutulong o kaya yung personal mong pera, huhugutin mo. Sa kanya, nilaanan niya na. So, huwag tayo magbase sa nararamdaman. Gawin lang natin. Kasi ito ang tama. So, discipline. Discipline. Less emotion, less inspiration, but discipline. Do what is right. Do what is right. Pangatlo, huli-huli yan. You need to understand character formation before financial progression. Tingnan natin ha. Next slide. The plus of the diligent is surely to abundance, but everyone who is hasty comes only to poverty. Next slide. Ayan. Tingnan mo, pag ito, abundance, poverty, talks about money. Tama po ba? Ito yung contrast dyan sa verse. Pero may isa pang contrast.
adverb of manner. Ano ba? Tama ba, mami? Tatanong ko sa asawa, guru ko ang asawa ko. Kaya ako nagtatanong sa... Tama ba adverb? Mali daw ako. So, sorry. Adjective. O basta, tao yan. Hindi na ako nagtanong eh. Yun. Tao to. The plans of the diligent lead surely. Tsaka itong hasty, tao yan. Tama ba? Tinutukoy the plans of the diligent person. Person. Ito, hasty. So, sinasabi ko, before financial character formation, before financial progression, tingnan nyo diligent muna, bago yung abundance, hasty muna, bago poverty. Bakit? Ano sinasabi ko? Kung sino ang tao, anong ginagawa ng tao, anong katangian ng tao, ang epekto nun, kasabay nun yung kanyang finances. Kung bulagsak ang tao, kung ito ugali ng tao, kung ito karakter ng tao, asahan mo sa finances, bulagsak din yan. Kung ang tao, masipag, masinop, maayos, asahan mo pagdating dito, una din yan. Kaya ang sinasabi ko, before financial progression, character transformation. Kaya hindi tayo binabless muna ng Lord. Bakit? Hindi maayos ang ating character. Kaya kung gusto, in fact, alam ba ang greatest achievement niya? Hindi naman finances eh. Yung character natin. Kaya tayo i-bless ng Lord. Bakit hindi? Napakayaman niya. Kaya tayo. Kung nandito si Lord, sino may kailangan ng 10 million? Pila kayo! O bibigyan kayo ng 10 million. Ang ganyan lahat. Pero ang tanong, bibigyan ka ba niya? Hindi dahil ayaw niya. Dapat ka ba? Baka naman ikapahamak mo. Kapag binigyan ka ng Lord, 1 million. Dami nito, pang bayad sa scatter. Wala na scatter niya yun. Meron pa po. Meron pa ba? Naintindihan natin. Karakter muna. Kaya ang ano ng Lord, kaya may mga procedure eh. May process. Kaya tayo mga pinagdadaanan na ganito, hindi madali. Kasi ang kasabay nun, dinidevelop ng Diyos yung character mo. Hard work. Bakit kinakailangan mo pagtrabahuhan? Kasi tinuturuan ka ng Diyos na maging hardworking. Savings. Bakit kinakailangan mo mag-ipon? Ng paunti-unti, hindi naman mahalaga pa. Ito nga, sa savings, hindi mahalaga gano'ng kalaki ang ipon mo. Ang mahalaga, yung consistency na ginagawa mo. Bakit? Ibalik naman ito sa Lord. Kaya ka matutulog. Just do your part. Do your part. So, gawin lang natin. Character muna. Character muna. At ang blessing ng Lord, so, sasayin ko sa inyo dapat unang ma-develop natin yung trust sa Lord. Character na dapat natin develop, trust. Sabi naman trust? Trust. Sino sa inyo nag-aalala? Worry. Wala? Yes. Sabi ng Lord, do not worry. Pero bakit marami pa rin sa atin ang nag-worry? Again, babalik tayo. Kasi, you do not trust the Lord. Yung bang, alam mo yung kakayanan niya, alam mo yung pag-ibig niya, alam mo yung credibility niya, pero parang alam mo pagkatiwalaan kasi ano yung tiwala mo eh. Kaya, we need to develop trust in the Lord. Okay? We need to develop yung ating relationship sa Lord. Alam niyo ba ang blessing ng Lord is relational? Relational ang blessing ng Lord. Pangalawa, ang blessing ng Lord sa atin positional o directional. Sabi ng Bible, each of us, binigyan niya ng kakayanan to produce wealth. Tama? Deuteronomy? Nabasa niyo yun? Next slide na yan. Yan. Next slide na yun.
Yan. Deuteronomy chapter 8. But remember the Lord your God, for it is who He gives you the ability to produce wealth. Ito, gusto natin ng financial breakthrough. Sabi ng Bible, each of us, binigyan ng Lord ng kakayanan to produce wealth. Gusto kong umasenso ng Lord. Ang problema, baka wala ka sa tamang direksyon. Hello? Bibigyan ka kayo ng halimbawa. Yung mga Israelita, nung panahon ni Jacob, nung panahon ni Jacob, nung panahon ni Jacob, ni Isaac ba? Nung anak niya si Joseph, nung na nagkaroon ng agutom. Ay, panahon ni Moses, punta ka muna doon sa Egypt. Di ba pinapunta sila? Kasi doon may mga weeds, may mga pagkain, pinapunta sila. Imagine nyo, pwede naman siyang i-bless ng Lord kung nasaan siya. Bakit siya pinapunta doon? Mag-isip kayo. Bakit sinabi ng Lord, magpunta ka doon sa Egypto? Samantalang nandito, Lord, pwede mo naman ako i-bless dito ah. Pero bakit mo kamapunta sa Egypto? Ganun ang blessing ng Lord, directional. Minsan, may lugar, may posisyon, may tamang trabaho na gustong ibigay sa'yo. Gusto kitang i-bless, anak. Pero nasa tamang posisyon ka ba? Nasa tamang direksyon ka ba? Kaya baka hindi mo na-reach yung full potential mo, wala ka sa tamang direksyon. Halimbawa, magaling, karpintero ka. Magaling kang lumagari. Magpukpok, gumawa ng bahay, okay ka. Magaling ka. Average. Ayos lang. Magaling ka naman, pero hindi ikaw yung pinakamagaling sa mundo. Tsaka hindi, normal lang. Yun ang trabaho mo, karpintero. Pero pagdating sa sa mekaniko, yung magbubutinting, walang makatulad sa'yo. Tunog pa lang na sasakyan, alam mo na repair. Alam mo yun? Tunog pa lang kahit o sira niyan. Napakahusay mo. Kaya sa trabaho mo, karpintero. Tingin mo unlad ka doon. Saan ka mas unlad? Hello? Saan ka mas unlad? Problema sa trabaho mo, karpintero. May sweldo ka naman. Okay ka naman. Pero hindi mo na-reach yung full potential mo kasi wala ka sa tamang direksyon. Wala ka sa tamang posisyon. Ang sabi, the Lord gives us the ability to produce wealth. Binigyan ka ng kakayanan ng Diyos kung saan aasenso ka, kung saan unad ka. Hanapin mo lang sa kanyang Lord. At pumosisyon ka ron. Sana mo nakakapag-isip kayo? Hindi ito yung basta mabuhay na lang. O totoo, kahit na makarpintero ka, papalain na ng Lord eh. Pero nare-reach mo ba yung potential mo? Nare-reach mo ba kung nasaan? Nasa tamang direction ka ba? Pagsipan nyo. Gusto mong ma-reach yung blessing ng Lord. Kasi bago pa tayo nilikha ng Diyos, sinangka pa niya na tayo ng mga kakayanan. Nung nilikha ka ng Diyos, sabi ko, anak, ito ka magiging ma-ascend masagana ka, magaling ka, ganito. Ano ba, engineer, binigyan ka niya ng kakayanan maging engineer. Lahat, kasi alam na ng Diyos nung nilikha ka niya. Problema, hindi ka naging engineer. Nasasayang. Hindi mo na-reach yung full potential mo. Naintindihan natin, hanapin mo. Pamilya, pag-uwi mo, assignment nyo, manalangin ka, pagtanong ka sa Lord, Lord, saan mo ba ako talagang ginagawa? At pagdating doon, itiyak mo sa'yo, pag yun ang ginawa mo, papapalain ka na Lord, kasi inag-design niya sa'yo. Direction na. At kahuli-hulihan, God's blessing is conditional. May mga blessing ng Lord na may condition. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be given to you as well. Minsan di-claim yung isang part. Hindi ako papabayaan ng Diyos, hindi ako papabayaan ng Diyos, hindi ako papabayaan. Ginagawa mo ba yung part mo? Gusto mo i-claim yung all these things shall be given to you. Ginagawa mo ba yung part mo? Seek His first. May mga kondisyon. Pa-claim tayo, claim ng promise ng Lord.
part, do your part, and God will do His part. Sa dami na narinig natin mga sermon, sa dami na narinig natin mga lessons, sa bawat linggo, kayang-kaya na natin umunlad, kayang-kaya na natin umasenso. Kailangan natin gawin at pagtiwalaan ng Diyos. Una, i-define natin yung logic natin. Pag-define ang logic. Yung logic natin sa tao, yun ang i-apply natin. Diyos, nakabang lumalapit ako sa Diyos. Lalo kung magpapalaya ng Diyos. Kulang ba? Pagtitiwala ko ang pag-ibig ng Diyos. Pagtitiwala ko ang karunungan ng Diyos. Paglalaanan ko ang kakayanan ng Diyos. Bahala siya. Tapos discipline. Huwag ka magbasa sa nararamdaman. Do it consistently. Ang gawin-gulihan. Gawin natin ano ho. Lapit tayo sa Diyos. Character muna. Bago ang finances. Pagka umilag po tayo sa ating character, susunod ang finances. Pero subukan mo pabuli ng finances nang hindi sumabay ang character, masasayang lang. Mawawala lang. So dapat both hand in hand. Kung may pera ka na ngayon, dapat yung pera mo nalalapit sa'yo sa Diyos. Kung wala kang pera ngayon, dapat yung kalalagayan mo maglapit sa'yo sa Diyos. At parang pagpapagpapagpapagyan mo trabaho. Ano ang kondisyon natin? Sa lalakang yan, maglapit sa akin, patuloy sa Diyos. Panalangin po tayo. Lord God, yan po umaga. Salamat po sa simpleng mensahe mo po sa amin. Dalangin po, O Diyos, na yung mga narinig po namin, Panginoon, sa pamuhay po namin, na Espiritu kayo po yung makipag-usap po sa amin. Gusto mo kami pagpalain, Lord God? Tulungan mo po kami magawa yung aming part. Do it consistently, Lord God. Consistently, Lord God. Trust you, Lord God. Trust you, Lord God. Salamat po, O Diyos, at ito po nga aming dalangin sa pangalan po ng Ama, ng Anak ng Spirit Santo. Amen and amen. God bless you po. Pagdami mo, Panginoon, ng mga kaluluwa na makikita ng iglesia nito, Lord God.
ask na gamitin mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Lord God, for your kingdom expansion, Lord. Lahat ng ito, Panginoon, ibibigay namin bilang handog sa iyo, Lord God. May kasamang pag-ibig, may kasamang respeto, Panginoon, sa mga pagpapala na binigay mo sa amin. Salamat po. We worship you and we honor you in Jesus' name. Amen. Blessed be your name.